Pero since pinag-usapan na rin naman natin yung ICC and all that, anong tingin nyo dito sa mga Marines na lumabas kahapon? Na parang ang pinapalabas. Alam mo, yung may isang tao dyan, I will not mention names, no names ito. Yung operator niya. Pwede ka na mag-mention ng names ngayon. Hindi, wag muna. Kasi kaibigan ko operator to, panahon pa ni GMA, yan ang trabaho niya. He models the issue. He models the issue. So involved siya dito sa 18 Marines. He appears to Ito be ba yung involved din last year? Dun sa mga supposedly RevGov? Yes. Involved din. So parang ganun yan eh. So pag nalaman mong he's involved, there's something fishy na. And yung kwento ng affidavit, masyadong... Yun nga rin, sana nagdalawang affidavit na lang. Yun na nga eh. Nagulat ako masyadong stretch. Akala ko joke yung isa eh. Yung ICC? Nagsisimula ka na okay, ilatag na natin yung connection, no? Kay President Marcos, kay Romualdez, at yung mga iba pang congressman na kay supposedly... Cesar Escudero. Kay Stella Kimbo. Kay Stella Kimbo. Diba? Yung mga involved. Parang pampagulo lang talaga. Tapos biglang may bayaran din sa ICC investigation. Yun talaga, parang crazy yun. Di ba ICC is an international organization. Pinopondohan niya ng mga states. They have dealt with multiple defendants na mga former high-ranking officials sa mga iba't ibang bansa. They've anticipated this Tapos possibility of tatanggap bribing. sila ng pera from some local politician. Para naman. Nakakahiya. Diba? Naglalagay lang ng... Nagtatanim lang ng doubt. Yun ang trabaho nun. Nagpo-produce ang counter-narrative dun sa mga nangyayari sa ICC ngayon. Para the next day, mag-create ka ngayon ng doubt dun sa... Hindi. Di ba? Linya na nila yan eh. Bayaran ang ICC. Bayaran daw. But I was surprised at the quality of arguments ni Kaufman. It was so DDS. So DDS and so shallow. Bring the Filipino people I think back their usually Tatay Digong. DDS arguments. Actually, yun nga yung minsan naiisip mo, baka naman hindi nila intention talaga pauwi na si Duterte. And the point of the show on the side of the defense is really to appeal to the Filipino people. Pero isipin mo yun, inulit lang ni Kaufman yung mga sinasabi ng mga influencers sila. Pero how much is he being paid a month? Diba? Hindi kasi nga ang goal doon is not really palabasin na si Duterte. Kasi parang makakalabas pa ba given the amount of evidence na meron. So, ang trabaho nilang ni Kaufman is actually to talk to the Filipino people para ipanalo yung kandidato nila sa 2028. Si Earl Pareño, the journalist that you interviewed in the Spokes together with Nani, sinabi niya na bakit hindi siya lumalabas, nag-wave siya ng appearance. Kasi sabi niya, ang kwento niya is, kasi yung masisira yung myth na may sakit. Diba? Kung ilabas mo, wala naman siyang sakit eh. So parang sabi ni Earl, that's what Earl said eh. Yeah. So talagang marunong sila mag-manipulate. So iba na yung battleground nila. Diba? Tayo na sa ICC, sila iba yung tinitingnan. So, itong affidavit nitong 18, na hindi nga pala Marines eh. Naglabas na yung kanina eh. Na yung apat doon eh, hindi Marines, yung iba naman, mga dishonorably discharged. Diba? Pero, okay, that aside, diba? So, pati yun, mukhang kasama na lang dito sa ganong strategy. Diba? Discredit yung ICC. And, bonus na rin. Discredit na rin natin si Laila de Lima. Discredit na rin natin si Trillanes. Lahat ng left-leaning congressmen. Ako hindi ko maintindihan. Ba't kasama si Laila de Lima? Eh, nakalabas lang yun November 2023 eh. Nakakulong pa siya. Dinala sa kulungan yung maleta. Hindi pa siya congressman nun eh. Imagine mo, may maleta si Laila sa ano. Hinihingi, si Ron na nga kanina, hinihingi kay Laila. Bigyan mo naman ako, mas yung maleta na lang na pinaglagyan ng ano. Pero yun nga, siguro, for public information din kasi sinasabi nila bias tayo, hindi natin dinidiscuss itong mga ganitong information. Kasi po, tinitingnan naman natin yung credibility ng document bago natin i-pursue. Eh kung ganito yung mga resources, yung mga individuals na nag-claim na Marines, so hindi naman pala. Right. Diba? Parang masyadong hindi ka panipaniwala yung mga nakalista doon. Paano naman natin sasabihin na, sige. But actually, nung si Laila was a Human Rights Commissioner, she already discovered mountains of evidence. Kaya naman siya ang pinakulong eh. Exactly. So, tama ka, no? It's really for them. Alam naman nila, I think their thinking is, we know that he did it. Yes. So actually, the first night pa lang, alam mo na kaagad, that video thing was very compelling. Yeah. Very Wala nang convincing. lusot at the international. Tsaka, ang ginagamit talaga, his own words. Right. It's not as if parang... Oo, tsaka hindi mo pwedeng sabihin yung sinasabi ni Panelo na nagjo-joke lang si Tatay Digong. Pero bilib ako kay Sal Panelo. May bagong definition ng kill.
Oo nga. Ang ibig sabihin daw ng kill, di ba, kasuhan, ati kulong. Ayun pala yung kill. Okay Diba? Ako, medyo mas mataas na antas yun sa ideally. Yung, kasi ito talagang kakaiba na yung meaning. Dagdag mo sa Webster. Maglabi ka. Ibang klase si Sal. He's a nice guy in person, but ibang klase talaga. Si Sylvester Bello naman, when we interviewed him, he said that hindi siya pumapatay. The only time that he killed someone was in the chopper. Ginamit yung statement niya sa spokes ng palasyo. Yung mahinulog siya sa chopper. Pero talagang, sabi ko naman sa kanya, hindi naman yung pagpatay eh. Siya yung nag-utos eh. Yan yung habol din sa kaso sa kanya. Parang ang lungkot naman ng idea na hindi presidente, nagjo-joke lang yan, iba yung minimi niya. Pag sinabi ng presidente, policy yan eh. Exactly. Parang napaka-stupid. Ginagawa naman tayong masyadong stupido. But unfortunately, maraming naniniwala. Diba? Pero ako, anong klaseng pag-iisip ang kailangan? Anong klaseng mental gymnastics ang kailangan mong gawin? Akala ko anong klaseng pag-iisip para maging... Hindi, parang paniwalaan mo at the same time yung those two things na parang medyo opposed ng konti. Naniniwala ka na siya ang pumatay at okay lang yon. And at the same time, naniniwala ka na, hindi, yung mga sinabi niyang utos na yan, joke lang yan. Di ba? Parang, di ba medyo iba yan? Magkaano yun? Para ka lang si Marcoleta. May Marcoleta 1, may Marcoleta 2. Depende kung sino yung nagsasalita at that moment. Bakit may Sara Duterte 1, Sara Duterte 2 din eh? Talaga? Kasi di ba kanina sinabi niya yung nakalimutan na daw ang diwa ng EDSA, pero may lumabas kaninang paalala na in 2017 may sinabi siya na bakit daw itong EDSA pinipilit sa mga ibang tao yung isang version ng anong sabihin ng freedom. Di ba? Yun yung... So parang kinu-question niya. Meron pang 2012 version. Ano yung 2012 version? Sa Metro Manila event lang ang EDSA. Hindi to pang buong bansa. Something like that. So meron ka ng Sara versus Sara versus Sara. Baka very common naman nga yan. It's a virus. Ayan na nga. And on that note, si VP Sara ay mukhang haharap na sa impeachment next week. Diba? Talaga? Kasi May summons na. mukhang na sa committee, di ba? So sana buong Pilipinas ay nakikinabang doon sa hindi pumapasok sa trabaho pero sumusweldo pa rin. Kasi kailangan mong manood marathon na to mula maga hanggang gabi, mula sa Sara impeachment, sa mga hearing sa Senado, hanggang sa ICC. Pero okay yung gig ni Senator Bato eh. Sana all. Di ba? Magkano ba sweldo ng senador? 400,000? Around that, di ba? Diba? Almost 400. Tapos dagdagan mo pa kasi MUP siya, military siya. Tama. May pension so meron pa siyang yan. pensyon. As general, diba? Oo nga. Sarap ng buhay. Tapos si I'm Bongo sure... pumapasok. Oo. Mula November 10, hindi na siya pumapasok. In fact, meron siya mga dapat dinefend na mga budgets, di ba? Yung sa military na hindi siya nagpakita, nag-take over na lang si Senator Win Gatchalian. Correct. At saka chair siya ng Civil Service Committee. So paano yung mga... Nawala. Wala nangyayari. So what will happen in that hearing? What's the worst penalty? Kanino? Expulsion? Kay Bato? Oo. Pero 2/3 vote kasi to expel or to suspend for 60 days eh. Up to 60 days. At the minimum ang ask namin, wag siyang sweldohan eh. Yun lang. Diba? That can be a penalty? Well, theoretically, di ba? Basta papasa Ideally. Where did you find it? In the Senate? Ethics Committee. Kasi di ba, simple lang naman, di ba? Tingin ko napakatarungan naman eh. Hindi ba ordinaryong Pilipino, hindi ka pumasok sa trabaho, hindi ka susweldo. Correct. Isipin mo lang yun, hindi ka papasok na 3 buwan. Sasabihin mo sa boss mo, gusto ko yung sweldo ko, tuloy-tuloy lang. Tapos imamock mo pa yung boss mo, minsan nasa salon ka. Diba? Minsan motorbike ka lang. Diba? Pero yung 2/3 na yan, present or regardless? Present. Diba? So present lang? Hindi, total. So medyo malabo. Medyo mahirap. Kung expulsion. Pero alam mo, at least sabi mo nga, si Bongo pumapasok, diba? Ngayon ko lang na-realize, mas duwag pa pala si Bato kay Bongo. Di ba si Bato nagsabi na sasamahan daw niya si Tatay Digong. Tapos yung na-chismis lang na may warrant siya, biglang nawala na. At least si Bongo nagpapakita. Kung gano'n, dapat hindi na lang Bato tawag sa'yo eh. Di ba? Parang Bato pangalan mo. Marshmallow, ganun. Oo nga, Pangalan ng marshmallow monster sa Ghostbuster. Si ano yun? The Stay Puft Marshmallow. Diba? Yun na yung bagong name niya. Ganun. Diba? Bumabaon yung pabay mong gano'n. Pag inanon mo. Si Senator Marsh de la Rosa.
Diba? Pero grabe, believe din ako sa kanya. Diba? Ilang buwan na yan? Tatlo. Kapal ng mukha ba? Oy, December. Hindi. Tama. 3 months. November, December, January. Magpo-4 months Magpo-4 na. In a few weeks. Imagine that. Oh, sarap Grabe. mo, bakasyon. 4 na buwan. Quarter ng 4 na taon. buwan. Hindi Diba? ka pumasok. I spoke to someone, by the way, on the impeachment daw. May boto raw sa House. Talaga? That's what I heard, oo. Pero, anong ba? Ikaw, congressman ka dati. Hindi, agree ako dun sa reading ni Kong Chel last week. Na ultimately, magiging malaking factor pa rin kung ano yung lalabas na ebidensya at kwento dun sa And ito yung I suppose the upside of the Supreme Court decision na heavily criticized. Dahil ni-require nila na ilabas lahat ng ebidensya at the level ng House of Representatives. Hindi na natin kailangan hintayin ng Senado. Exactly. Kasi kailangan mo equip yung mga congressman ng ng lahat ng mga facts at lahat ng evidence so they can vote responsibly. O di yan. Kaya nga, marami tayong telenovela na papanoorin. Diba? So makikita natin kung ano yung... Will Sara sit down and be cross-examined? I don't think she will. Yung mga lawyers dyan. Pero they can call her, They diba? can call her, in theory. And then can invoke right against self-incrimination? Well, I suppose isa yun sa mga i-raise nila. Kasi normally, yung refusal to take the stand absolutely only applies to criminal cases. Pero I'm sure i-argue nila dyan, parang criminal case tong impeachment kahit na sui generis siya kasi ang penalty tatanggalin ka sa pwesto so may penalty. So I'm sure yun doon magre-revolve yung But it's yung never been kwentuhan described as it's always been described as a case with a political character. But it's never been described as a criminal case because obviously a criminal case is separate from the impeachment cases. So it's very clear, di ba? Pero sino magboboto niyan? Mga center judges din? well, at the level ng House, yung mga members ng committee. So doon pa lang may botohan na. Tapos iakyat sa Supreme Court, malamang. Di ba? May due process question na naman. Diba? So committee report, pag in-endorse plenary. And then plenary Senate. The Senate. Sa plenary actually, basta makakuha ng 1/3 vote, diretso na yan sa trial shall proceed forthwith. At mukha namang yung Senate President natin ngayon mukhang may commitment to do that. Pero yung resolution, do you remember the problem was how do we ensure that the Supreme Court required that each congressman should be able to verify? How will that be operationalized? Iko-compute nila yung average speed magbasa. Congressman. Yun yung number of days bago magbotohan. Kung ma-present yung mga ebidensya sa committee, medyo mahirap na mag-argue that they did not receive the full picture, di ba? Alam mo, dapat kino-question yun dapat na-insulto yung Congress dun Oo nga actually. The fact na kinwestiyon ng Supreme Court yung ability nila to comprehend the document. Bakit ina-adjit nyo yung Congress? Hindi naman. Hindi, pero tama naman co-equal tayo Oo, diba? Wala man nag-speech, no? About it. Nakaka-insulto yung ginawa talaga ng Supreme Court. Imagine, kinwestiyon yung comprehension ng... comprehension skills ng mga the signature is already good enough proof that, Exactly. Responsibilidad mo yun. In fact, sa Supreme Court, it's the same thing. Pag pumirma sila doon, di ba, may certification yung Chief Justice doon na itong decision na to reached after deliberation among yung mga pumirma. Naintindihan nila lahat ng pinirmahan nila. Oo, di ba? Imagine mo kung yung congressman ang nagduda sa Supreme Court. Hindi naman binasa yan Di ba mga staff naman ng justices ang sumusulat noon, di ba? Hindi. Sila talaga yun. Sinasite nga nila yung sarili nila. Sila talaga yun. Diba? Ganun. Ikaw talaga ba? Hindi ka naniniwala. Kasi more or less ka-age ko na yung mga justices. Parang may gusto kang sabihin.